Tinida, Taran. Ano ba? galit ka ba sa tatay mo? Di naman. Eh, siyempre ito na naman, manggagamo na naman. Wala ka naman nararamdaman sa katawan mo. Wala ka namang ubo, sipon. Marami akong nararamdaman. Marami. Lahat na. Lahat na. Nako. Wala nang malingo. Naku pa isa ha. Sandali lang. Tama na. Mukhang mag-anak ka naman kumain, no? Ay talaga, napakasarap. Ay, nakakatulog ka ba ng okay? Depende. Yung mukhang ano, nagkaroon ng schizophrenia. Tinawag. Schizophrenia po. Yan ang typical. Tapos nag-change yung mood niya. Madali siya magalit. Yes. Ito naman si Nida Tay, hindi naman nagtangka yan na magpakamatay. Hindi na. Hindi naman. Hindi. Pero lumalabas sa bibig niya, Dok. Tay, habang nagagamot natin si Nida, kay Daddy Frank muna siya. Oo. Kasi gusto ko makita kung may epekto yung gamot, kung kakalma ba siya, no? Oo. Ito, Daddy Frank, yung sa laboratory niya, kung pwede, mamayang 11, kunyari bukas yung pakuha, no? Opo. A day before, 11 o'clock, no more food, no more water. Pero pakainin nyo pa siya mga 10, Apo. 10:30. As around 8 o'clock, bukas na yung lab. Extra kan siya ng dugo lang. Sige Okay? Tapos, ito yung kanyang iinumin na gamot. Nagamit to dun sa mga may schizophrenic, no? Para makalma. Mawala yung nagsasalita sa mind niya. Opo. Tuwing umaga. Try natin muna ng 1 week. Opo. Kasi ito yung vitamins na Yes. once a day. Ito naman yung gamot na sinasabi ko pag nagkakaroon siya ng episodes ng nagiging violente. Yes, Dok. Tapos, yung result naman, kahit na sinisis na lang, babasahin ko lang naman. Pero si Nida, kung pwede mabalik nyo next Friday para ma-assess ko kung nag-improve siya dun sa gamot na bibili. Sige, Dok. Ha? Okay. Johnny, sino si Johnny? Tatawagin ko na. Tawagin mo na si Johnny. Pakitawag si Jan. Sige, Tay. Labas Tutol, na. higi po tay. Sige, tulungan natin yung anak nyo, ha? Salamat po daw. Tawagin ko si Johnny. Ito yung kapatid mo, kasama mo dun sa ano? Yes po. Oh, sige, sige. Anong problema nito si Johnny? Makapagsalita naman siya, Dok. Ano? Mabula yung ihi, Dok. Mabula ang Opo. ihi. O sa masakit sa likod. Masakit ang balakang. Opo. Kailan ba huling general check-up to si utol mo? Tag... First time, Dok. Oh. First time in the history. Walang check-up yan. Walang gamot na iniinom. Wala. Mga vitamins lang, ganun. Puro vitamins. Wala ka allergy dyan sa gamot. Wala naman. Wala. Meron, may allergy ka, di ba? O, pero may allergy ako sa May allergy Ano siya. yun? kumain ng... Pag nakakain siya ng mga chicken, ayan, lumalala yan. Ano, bibigyan ka ng cream. Eczema to. Dry eczema. Pag nakakain siya ng Lumalabas, salmon. hindi lang yun. Lumalabas to pag nai-stress. Oo. Pag napupuyat, stress. Ayan, nasa kabila. Bibigyan ka ng cream. Oo, wala yan. Bilang tinanong din eh. Mayaman yan, Dok. Hindi, bilang tinanong. Meron ka bang kinakausap mag-isa? Trilyonary rin ba? Baka kamukha ito nung nagkapapanggap na trilyonaryo. Joke lang, Dok. Lagi namin siya lalaroan. Ay, do, napapanood ko kayo eh. Hmm. Pinata yung ano nito BP. $110/70. Binata. Binata. Oo, Batang-bata. batang-bata. Ilang taon ka na ba? 43, Dok. 43. Tingnan ko na yung likod mo. Ano mo na rin to, Daddy Frank. Yes, Dok. Lahat. Yan na, lahat Overall na. check-up. Oo. Kasi, Siyempre, usually, pag lumagpas ka na ng 40, dapat meron ka ng
regular annual check-up. Para alam niya alagaan yung sarili niya, Dok, kasi Check din natin yung prostate niya para lang ma-check natin. Kasi usually, pagdating mo ng 40, yung prostate natin, overuse man yan o underuse, minsan lumalaki. yes, Dok. Tsaka, Dok, nag-yoyosi kasi. Sabi ko, wag na mag-yosi. Pa-x-ray na rin natin. Malakas ba mag-yosi? Opo. Dati, pero ngayon, Ngayon, may naramdaman siya, naglaylo konti. Ano ba naramdaman mo ngayon lately? Yung nga, mabula ang pag-ihi mo at saka balakang sumasakit. Opo. Siguro, Natakot ka, baka kidney na. Sige. sige, ano na to, December pa? Or November? Tinitiis. Kaya sabi ko, pa-check up na rin. Ang gagawin natin sa kanya, Daddy Frank, dito, gagawin yung laboratory. Pwedeng sabay na sila ni Dida. Sige po. Pero sa kanya may kasamang ihi. Tapos doon na lang sa Megason natin pa Yes po. X-ray tsaka ECG, ultrasound. Yung pinuntahan ko rin para ma-check lahat. May papainom na akong gamot sa'yo. Pag nasakit yung balakang mo, inumin mo siya. Tapos meron akong bibigay na gamot sa'yo. Ang palinis ng ihi. Huwag ka muna magkakain ng maalat, soft drinks. Iwasan mo muna ha. Okay. Nainom ka ba alak? Hindi po. Malakas sa soft drinks, hindi naman. Tinigilan na rin. Dati malakas. Nakaka-ilang stick a day ka sa Yossi? 3 kaha, isang araw. Last month, siguro 2. 2 kaha. Opo. Ako, putya, sisingilin ka niya pagdating mo ng 60, 70. Hindi ako nabibiro. Hindi naabot 60 yan, sir. Ay, Dok. Wag naman. Wag naman. Ayaw tumigil eh. Tumigil ka na. Kasi hindi totoo yung sinasabi ng iba na sasabihin na dahan-dahan. Nangyari, gagawin unti. Tuwing kakain na lang. Hindi totoo yun. Much better. Totally stop. Yung tinatawag namin cold turkey. Yung stop immediately. Doon. Tapos, 1 week, makakaramdam ka lang ng lalo kang uubuhin. No? Yan ang mga symptoms yun eh. Kasi yung lungs mo, bumabalik yung function niya. Yung mga nicotine sa loob ng lungs mo, yun nilalabas ng baga mo. So, uubuhin ka. Water therapy ka lang nun. Malagpasan mo yung 2 weeks, baka amoy ka ng sigarilyo, iba na. Ayaw na niya. Ayaw mo na. Taste lang. Kaya ako, Dok, ever since, di ako nag-yosi. Taste lang. Ayan, Kasi wala, pag siningil ka niyan, may nakita akong pasyente. 2 to 3 packs a day siya. Nung umabot siya ng 60, doon pumunta lang ng CR. Dudumi lang, hinihingal na. Kahit saan siya naka-oxygen, kahit saan siya pumunta. Pangit pag ganun. Wala na. Mas maganda yung vitamins galing sa'yo, Dok. Oo. Bigyan mo na lang siya. Bigyan ko rin siya ng vitamin sa baga. Kailan ka kaya mag-target date ka ng paghinto mo ng sigarilyo. Hindi Ngayon, naman para sa amin yun, para sa iyo eh. Kung gusto, nasa age ka pa ng pwede pang makarecover ng maganda yung lungs mo. Hindi ka pa senior eh. Mag-ano ka, disiplina na. Para din sa, may anak na ba siya? Marami, Dok. Marami oh, para sa mga anak mo. Ha? Opo, Dok. Hindi, baka gusto niya, Dok, mag-CR kasama oxygen. Yun ang problema. Oo. Para kang astronaut. Kung kahit sa para kang naka-scuba diver. Oo. Kahit sa ka pumunta, meron kang dalang oxygen. Kaya sabi ko, punta na rin siya dito para at least si Doc ang magpapaliwanag. Kasi ayaw maniwala sa akin, Doc eh. Naku, ang dami. 35 years ako sa practice. Ang dami ko nakitang nagkaroon ng COPD na nakakaawa. Ang nakakaawa tignan. Konting lakad lang, hindi nila kaya. Nangingitim. Yung oxygen nila sa katawan bumabagsak. Tuhod mo, Daddy Frank, okay na? Sawa ng Diyos. Iwas lang sa bawal. Wala naman. Malakas Ito na. yung paano gusto ko pa naman maging ninong ng anak mo. Yari ka, Sam. Naalaala ka na. Nay, naku, kahit nga doon na nga lang paggawa mo sa Pangasinan. Oo. Pigil lang 3 araw, di mo mapigilan. Ito talaga. Oh. Masarap to. Alam ko yun. Mas masarap pag pinigil mo. Oo. After ng 3 days, di ba? Boom. Boom! Baka doon ka makabuo nun. Simula na sa inyo sinida, hindi naman nagwala.
Minsan nagwawala pero slight na lang po. Painumin mo yung 1/4. Apo. Pag nakabili ka na, painumin mo yung 1/4. Kita mo, tumitirik yung mata. May ganyan akong pasyente. At saka, usually pag tumataas din ng sugar ng isang tao, pati yung brain, nagkakaroon sila ng psychotic problema. Kaya, may mga sugat siya, di ba? Baka mataas din na sugar. Kaya nga sabi ko lahat i-check. Ito, titignan natin kung may baga pa. Itong allergy ko, Dok, matagal na to. Ay, bibigyan kitang gamot yan. Stress yan. Hindi yan allergy. Ang tawag namin dyan, dry eczema. Lumalabas yan pag nai-stress ka, Ngayon, may bibigyan akong gamot. Tuloy-tuloy mo inumin. Gagaling pa yan, Dok? Oo, mawawala yan. Okay, good. Samantalahin ko na lang, Dok. Sige. Kasi po maraming pasyente or mga kababayan natin nagtatanong kung saan ang location ninyo. Okay. Gusto rin nila magpa-check. Okay. Nire-reply naman namin. Oo. Kaya lang sa dami. Kaya gusto ko sa'yo na lang manggaling mismo Okay. na sabihin yung lugar and then invite mo sila rito, Dok. Dito lang sa Lagman Medical Clinic or Diagnostic Clinic sa may Makati lang po, 238 Pablo Ocampo. Malapit po sa San Andres, Maynila. Ang exact address 238 Pablo Ocampo Extension Senior, San Antonio, Makati City. Andito po ako Monday to Saturday. Nag-start po ang clinic ko ng alas 9. Magbe-break kami na alas 12. Tapos tuloy 1:00 hanggang alas 4. Ngayon, minsan po sa dami ng pasyente, mas mainam, minsan ay pinababalik namin yung iba dahil napupuno. So, tiyaga-tiyaga lang po. Okay? Pero matutulungan ko yung abot ng mga aking makakaya. Ha? Salamat po. Yun, mga kababayan, mga kabarangay, pag paumanhin nyo po, may mga nagtatanong, hindi namin kayang i-reply lahat. Kaya salamat kay Doc at nakausap natin at pasyal na lang po kayo dito. Guarantee po na pakabait ni Doc, mababa. At saka talaga, lahat ng tanong nyo, masasagot ni Doc. Hindi po siya madamot magsagot sa mga tanong natin. Yun yung reason bakit nagustuhan ko dito. Sige Doc, salamat ng marami. Salamat. Siguro one time kung gusto mo, Daddy Frank, magkaroon tayo ng dito. Yung mga tungkol sa mga question and answer. Yes po. May mga tanong yung mga pasyente mo. Yung mga myth, yung mga kinaugalian ng mga Pilipino na mali. Ano ba yun? Yes. Kasi yung iba sabi, ay huwag kang uminom ng maraming gamot, masusunog or maluluto yung atay mo. Opo. Yung mga myth na ganun. Sige Doc. Makakatulong tayo sa pasyente, sa mga patao in a way, yung mga maling akala. Mas nakikinig sa mga Sabi-sabi. doktor na nagdo-doktor na kapitbahay. Okay. Dahil marami akong experience dito na imbis sa doktor nakikinig sa mga sabi-sabi, Opo. namamatay. Tinitigil dahil tinitigil yung gamot. Lalo lumalala. Sige Doc. Okay? Salamat. Sige. Ikaw, boss. Salamat. Thank you. Ikaw, Sige. Boss JB, may tanong ka pa kay Doc? Wala na. Sure Yun ka lang. na? Oo. Ang gusto ko, masaya ako, pag balik mo sa akin, Dok, 1 linggo na ako hindi nagyoyos. Yes. Ganon. Masaya ako nun. Ha? Sige. Okay? Pero ang sinasabi ko sa'yo, hindi uubra ang unti-unting pagtanggal. Hindi uubra. Kailangan stop immediately. Total na yan. Hindi tayo pwede umuwi ngayon. Hindi pwede umuwi ngayon kasi papasting natin ng alas 11, babalik natin bukas 8. Kuhaan sila. General check-up. Labay tuloy magkaroon anak, ako ba? Aga magkaroon anak. Si Sam yun. Si Sam yun. Narinig mo ba yung sinabi ni Doc? Ikaw, Dog Kasam? Oo. Oo nga, di ba? Narinig mo sinabi ni Doc? Ikaw, Ate Nida, gusto mo na rin magkaanak? Meron na akong anak. Nasaan? Mga magagandang gwapo, joke. Joke lang ba? Pupunta pa tayo sa Mercury, yung gamot Tapos niya. binigyan pa ako ng problema, may putang. Hirap ako. Huwag kang magmura. Bawal yun. Tapos ito na naman, purgatorio na naman. Purgatorio. Babalik tayo dito bukas na umaga, ah? Kuhaan tayo ng dugo.
Ayan na naman, dugo na naman. Wala nang wakas yung kaduguan, boysit. Di, isa lang. Dugo, baka mamay buto One pa time, kunin sa one akin. time lang yun. Iba dito, tsaka isang ganyan lang, oh. Kuha na agad. Pagod na ako sa injection. Animal. Hindi. Dugo! Baka ano yan? Dugo nga. Kumbaga, Para malaman natin kung may ano ka, yung, dugo. Kumbaga ano ba dito? para gumaling yung sugat mo. Dugo. Okay na? Baka sa Go. baby. O, tara. Boss JB, Ay, maninisip ko lang. upo ka dito. Kapitan niyo yan. Ayan. Oh. So, ayan, na-check na siya mga kababayan. Si Boss JB, binigyan siya ng gamot. Ang tagal niyang, ano, Siguro, Masakit nga likod ko. ano ba dito yung, ano ba? Kakaplaning mo talaling karon na ano. Sa datan lang siguro talalabay mo wala anak. Ito na mo ni dalak, animal ka. binigyan na rin si Boss JB mga kababayan ng pampakalma. Para sa likod. Kasi nagtatanong siya, bakit ang tagal daw ni Boss JB sa ano? Oh, Eh sabi ko, marami siyang sakit. oh. Sabi niya, may sakit din daw ba siya sa... Ngayon lang kasi Ayan. ako magpapacheck up. Oh, ayan na si tatay. Tara na. Talabay mo lang yung Sakay na tayo. So, tara. Ibalik niyo yung puan. Okay, tay. Gusto mo lang ata na may Ay, sige po. Balik ka Ay, dito tayo. nasa ako baboy. Thank you po, Daddy Salamat. Frankie. Salamat po. Salamat. Okay. Thank you. Driver nyo rin ako. Maya, pwede pa picture. Sige po. Ano ba pa picture na ba? Sige, sige. Basta followers mo kami. Ayun. Baka napapasok. Hi, ma'am. Okay, thank you. Ay. Followers namin. Followers kami ni Daddy Frankie. Thank you po. Thank you, ma'am. Salamat po. Hi, ma'am. Hello po. Pwede po magpa-picture? Sige po, sure. Sige po. Sige po. Hindi, nakapalo po ako. Doon po tayo sa gilid. Oh, dito. Ano, sa TikTok niyo po. Ha? Sa vlog niyo po na mga ano, tinutulungan niyo. Oo. Dinadala niyo sa facility. Salamat. Hi, ma'am. Tayo, picture tayo. Dali. Sige po. Ready? 1, 2, 3. Salamat po. Thank you, ma'am. Magkakasama kayo? God bless Ah, po. salamat po. Thank you so much. Tara. Hoy, mga toda. Toda, pang merienda nyo. Thank you. Hati-hati na kayo dyan. Salamat po. Salamat. Okay. God bless. Ha? Salamat. Tay, okay ka lang? Okay lang. Pasensya ka na ha. Ang mangyayari ngayon tay, hindi mo na tayo uwi. Dito tayo matutulog. Okay lang sa'yo? Okay lang. Huwag kang mag-alala, wala kang iisipin, sasagutin ni Daddy Frankie lahat ng gastos para gumaling yung anak mo. Kaya hindi tayo makauwi kasi mamayang gabi papasting natin. Tapos sa bukas, alas 8 na umaga, kukuhaan natin siya ng dugo. Papa-general check-up kasi nag-aalala si Doc regarding sa mga sugat para malaman lahat kung ano yung mga tama at maayos na proseso. So okay lang. Okay, so yon mga kababayan, and then after nito, may vitamins palang binigay tapos gamot, bibilin natin sa Mercury. Gaya ng sinabi ko, wala kang alalahanin tay, wala kang po problemahin. Basta ang kailangan lang ni Daddy Frankie, yung kooperasyon nyo po, present nyo po, para ano't ano man mangyari, at least nakikita nyo po. No? Okay. Salamat po. Yes. So yun mga kababayan, mga kabarangay, nasaksihan nyo po't natunghayan ninyo yung proseso, yung unang check-up ni Ate Nida. Loobin nawa ng Panginoon na maging okay. At sabi naman ni Doc, walang hindi nagagamot basta sumusunod sa mga instruction ng ating doktor. No? At salamat sa Panginoon mga kababayan dahil nakapagsimula na tayo sa gamutan. At syempre mga kababayan, lagi ko pa rin kukunin ang inyong mga opinion, suggestion, kaya kung sakasakali may kakulangan pa kami, may gusto kayong ituro pa sa Team Daddy Frankie, pwede kayong mag-email sa amin para mas mapaganda, mas mapaayos pa natin ang ating pagtulong, pag-help sa ating mga kababayan na walang kakayahan. Ito lang po ang mission ng Daddy Frankie, ang gabayan ang ating mga kababayan na kulang or hindi kaya pumunta kung saan, gaya ni tatay na hindi niya alam kung saan siya pupunta,
syempre at the same time, kulang talaga sa financial gawa po ng kahirapan. Kaya kabayan, kung sakaling nanonood ka pa sa puntong ito, pakishare ang video ito para mas masaya ang lahat. God bless po and tuloy-tuloy tayo sa video. Kuya, sa Mercury tayo. So yun mga kababayan, mga kabarangay, nabili na natin yung mga gamot nung kay Ate Nida at saka kay itong bagong patient natin, si Boss JB, ang dami niyang gamot. Tapos ito yung sa Mercury mga kababayan, medyo may kamahalan talaga yung gamot ni Ate Nida. Kano yung binayaran dito? 2.4. Tapos doon din kay Doc. Pero okay lang yun mga kababayan, at least na pagsimula na tayo, no? Sa ngayon habang nandito kasi hanggang bukas muna tayo rito, ikaw muna magpapainom. Tapos ito-turn over mo kay Sam and then i-turn over ni Sam kay Ate Peli. Okay. No? So hindi pwede ipakita yung mga gamot. No? Yung resita ay tabi. No? So ayun mga kababayan, maraming salamat po at natapos na yung check-up. Ito yung napili ko mga kababayan, sa private muna ako nagpa-check up about kay Ate Nida kasi sa dami ng ating lakad, after po nito, may pupuntahan pa kami and then bukas ng umaga, another check-up ulit dahil kukuhaan siya ng dugo, x-ray, parang general check-up ang gagawin ni Doc, ganon din kay Boss JB, no? So yun, maraming salamat. So yun mga kababayan, mga kabarangay, hindi na po muna matutuloy yung pagkuha ng dugo kay Ate Nida kasi na ligo, ay no, gumising siya ng, anong oras nyo kayo dumating dito Ate Jo? 4. Alas 4 na madaling araw po, gumising siya, nagkape, nagtuslok ng pandesal. Nakalimutan mo Ate Nida? Ha? Oo. Binantay-bantayan ni Mami Rochelle ng alas 10, pinakain pa. Kasi hindi po pwede kasing overfasting, hindi rin pwede yung kakain talaga kahit pagligo nga hindi pwede. Kasi maligo ka lang, matutubigan na yung labi mo, kontaminado ka na. So ang gagawin namin mga kababayan, re-skid na lang, total may binigay naman na si Doc na gamot niya. Tuloy na lang muna namin yung pag-inom ng gamot. Tapos may time ulit, re-skid namin. Ang gagawin natin, sa biyahe pa lang, alis tayo ng gabi, alas 10, pakainin natin siya. And then, dire-diretso ang dito, diretso tayo sa clinic ni Doc. Sa sasakyan talaga tayo mag-i-stay hanggang alas 8 na umaga. Yun siguradong mababantayan. Hindi naman natin pwedeng sisihin yung mga ganito kasi nga may mental problem sila. Kaya okay lang. Walang magagawa talaga, no? Hindi rin na pwedeng binalinan namin. Okay naman kahapon, kaya lang ngayon sabi niya nakalimutan niya. Kahit ako rin naman nangyari na minsan sa akin yan nakalimutan talaga. Kaya okay lang, di ba Ate Nida? Balik na lang tayo. Dito ang importante, mainom yung gamot mo tuloy-tuloy. Di ba? Si tatay kasi, tay, halika rito. Tulog yan sa tapat. Natulog siya. Tay, upo ka dito. Sabi ko, bantayan mo yung anak mo. Ikaw na lang pakuhaan ko ng dugo niyan Ha? Tulog ako Tulog ka. Kasi mga kababayan, dito namin sila pinatulog mag-ama. Sabi ko, bantayan niya si tata, bantayan niya si Ate Nida. Tulog ka pa, naligo na. Ano? Gising na ako. Ngayon, nagtanggal ng Nagtanggal na? Yung pajama niya. Umihi ako dun sa siya. Paglabas ko, tapos na kayo, sabi ko. Tapos na pumasok, yung pala maliligo. Naligo siya. Naligo. Wala na. Tapos alas 4 daw ng madaling araw, nadatnan ni Ate Jo, may hawak siya pandesal. Nagtimpla mag-isa ng kape, tinutuslok-tuslok niya. Hindi ko na ayos alam. Hindi mo na alam. Babalik na lang sa sunod tayo. Uwi na tayo Ay, uwi na. Uwi na. Madaling-madali ka uwi, wala pa yung mga driver natin. Gising
na yung mga yan. Ha? Gisingin ng mga Ay, gisingin na yung mga yan. Relax ka lang. Hindi mo ba, ayaw mo enjoyin yung ano, yung buhay mo dito sa Maynila? Nabuburo nga. Napupurin ka, bakit? Oo, tulungan mo kaya si Mami Rochelle dito. Pinasyal ko na siya kagabi. Pasyal kami dyan. Ikot-ikot kami. Oo. Magbalot-balot kayo ng mga gulay, oh. Pag magaling ka na, dito ka kay Mami Rochelle, ha? Huwag magdamot. Ha? Balik ng sibuyas. Ah, nagbalat siya ng sibuyas. Saka brokoli. Broccoli, very good. Gusto mo, Tinida, pag magaling ka na, dito ka na lang magtrabaho kay Mami Rochelle? Hindi nga, may sweldo ka. Pag okay na ang lahat, no? Pwede ba yun, Tay? Pwede. Oo. May sweldo siya rito. Masipag naman to eh. Oo, nakita ko na masipag. Pero bago yan, kailangan i-culture muna natin yung sarili niya, lahat. Kaya gusto ko pakuhaan ng dugo, Tay, para malaman natin yung sakit niya. Lahat. General cleaning ang tawag doon. General cleaning ang tawag doon. Tama ba ako? Ha? Check up. Ah, general check-up pala. Kala ko general cleaning. Ha? Honey, di ba? Pa-check natin yung dugo, ihi, lahat. Para yung katawan niya, ma-general cleaning. O, pagka okay na, na-cleaning na lahat, fit to work na, pwede na siya magtrabaho dito. Yeah, Tinida? Hindi naman, binilang siya dito. Pero hindi pa tapos. Kasi may nagbigay sa kanya, di ba sino ba yung nagbigay sa kanya ng 7,000? Ma'am Janelita Kilding, papaayos daw natin yung hair niya. Dadalhin sa parlor para maganda na siya. Di ba? Natatanggal na yun. Kaya ng mga kababayan, hindi natin pwedeng pwersahin yung gusto ni tatay tsaka si Ate Nida na tutuloy daw muna sa bahay nila. Pero mumonitor pa rin namin. Lagi namin pupuntahan doon. Tapos pagbabalik dito, yun naman, kukunin na naman natin, focus tayo sa kanya para tuloy-tuloy. Pero wag po kayong mag-alala dahil nakainom na siya ng gamot, may mga gamot na kami na ibigay sa kanya. Okay na, normal na. Basta pinapakiusap ko lang kay tatay, iwas muna siya sa 2x2 para makapokus siya sa pambili ng ulam pagkain ni Ate Nida. Di ba, Tay? Okay. Iwas ka muna sa 2x2. Kasi sinabi siya kahapon, 2x4 na lang. 2x4 na lang. 4x4 yun ah. Iwas ka muna, Tay, kasi pag hindi ka tumigil sa kakainom, Tay, mamaya ikaw napatay. Gusto mo patay? Ayaw ko naman. Ayaw mo patay. Alam ba yung limang painawa? Oo, oo. Oo. Sabi ni Ate Nida, gusto na raw mamatay pagka ayaw tumigil inom. Di ba, Ate Nida? Pagbawalan mo, Atinida. Kasi siyempre, Tay, yung ibibili mo ng isang buting alak, bili mo na lang na ulam. Isang pirasong bangus. Hati kayo ni Ate Nida. Prito lang yun, tapos may kamatis. Diba? O pag magaling na, okay na. Pero mas maganda, mas mainam, dahil 70 ka na, Tay, stop na. No? Tinan mo ako, Tay. Nung 72. Nung nagkaedad ako ng 60, hindi na umiinom. Tumigil na ako. O, tingnan mo, parang binata. Oo! Di ba? O, ikaw nga rin, Ate Nida. Sayaw ka nga rin. Sige na, dali. Sayaw ka yun ni Mami Rochelle. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. O, ikaw nga. Ayaw mo? Bakit? Sabi ko nga, pag-tiktok kami dalawa. Nahiya na siya, mga kababayan. Pero okay yan, mga kababayan, mabait na po siya. Ha? So ganito lang po yung sistema, pamamaraan ng Team Daddy Frankie. Hindi naman po namin nakukuha itong mga to, yung mga nire-rescue natin, tinutulungan natin na walang permiso galing sa kanilang magulang. At kung ano yung request nila, yun po yung binibigay natin. Hindi po basta-basta. Lahat po may kaukulan or may napagkasunduan. At ito po yung kanila request na doon muna sa bahay nila. Pero gaya na sinabi ko, nakamonitor pa rin kung kinakailangan puntahan namin everyday gagawin namin. Ayaw namin kasi na masayang yung mga pagod, effort, expenses
na nasimulan natin. At pagdating naman dito sa Makati, Manila, si Mami Rochelle naman ang nag-aalaga sa kanila, nag-a-assist sa amin. Lalong-lalo na po sa doktor. Si Mami Rochelle, tsaka si Ate May, siya yung mga kasama namin. At sa mga hindi nakapanood, doon sa unang check-up namin, sa private doctor namin siya pina-check up. Kasi alam ko po na hindi naman siya ma-admit kasi maayos at matinong kausap. Kumbaga, napabayaan lang talaga siguro. Loobin nawa ng Panginoon mga kababayan na tuloy-tuloy para mas makatulong pa tayo. Honey? Ay, good morning. Kanina pa tayo nag-uusap, ngayon pa lang mag-good morning. Oh, anong ginawa niyo kagabi? Nagpinosyal-pasyal ko siya kasi Oh. naboboring daw siya. Sabi ko sa kanya, tara, labas tayo. Yun, pinasyal ko siya dito, tapos nagbili-bili siya ng kung ano-ano. Yun, tuwa naman siya. Hanggang hinantay ko yung alas 10, hanggang mga mag-11. Yan, 10:30 pinakain ko siya. Problema, mismo alas 4. Nagkape, Nagkape. nagpandesal. Nagpandesal. Ayun, wala na. Saan kumuha pandesal? Sa loob, tapos nagbigay si Jo. Binigyan, si ate niyo pala may kasalanan eh. Binigyan mo daw siya ng pandesal eh. Siya doon, Oh. luma, tapos inalok boy, niya ako. bumili ako ng marunggay pandesal, sabi ko tikman mo. Oh, Tikman niya. ikaw ipato, pa-inject mo eh. Nauna na siyang kumain. Diba? Tapos binigyan kita ulit ng isa. Ang laki-laki ng effort namin. Alam niyo mga kababayan, balikan po sana kami kahapon. Pero nung sinabi ko kay Doc na ipa-check ito, yun, suggest sa amin, general cleaning, ay general check-up. Kaya hindi kami umuwi. Nag-sacrifice ang team. Ayan o. Oh, namamaga pa yung mata. Ayan, nandito na ang team mga kababayan. Para kuhaan ng dugo. Ngayong alas 8. Wala na. Re-re-skid na lang namin. Kasi nga po, si Dora, explorer eh. kasi nga po, kumain siya kanina alas 4. Kaya ang gagawin namin, next schedule, hindi pwedeng mag-extend pa kami dito kasi may mga naghihintay din sa amin na iba. So, re-re-skid na lang. Ano ate? Oh, very good si Ate Nida. Sige po, salamat! Thank you po. Tago ko pa yung tubig mo ah. Tago ko pa yung tubig niya para hindi uminom. Oh, ito. Hindi nadagupan yan. Ay, hindi na. Bakit ay? Tata, ito. Hukul ito. Ayan mga kababayan, oh, di ba? Yan yung karati naming ulam. Favorite namin to. Gigi, tsaka upo. Upo. Kahit araw-arawin namin yung upo dito, walang sasakit ang paa. Aray ko naman. Ay, ngayon natatamaan pala. Hindi, dati kasi nga, akala ko talaga, sabi ni Doc, sa pagkain. Hindi daw. Hindi sa pagkain. Hindi. Saan daw po, ma? Ha? Stress din. Oh, sa stress. Totoo, nabasa ko rin yan sa Facebook. Na ang pagkakaroon ng, ano tawag yun, rayuma? Gout. Gout. Hindi lang sa pagkain. Hindi lang Hindi sa sa pag-inom. stress. Pati sa Yes, oo. Pero yung mga yun, syempre, ina-avoid mo. Huwag rin sobra. Yes, wag sobra. Ako, tingnan mo, nawala. Kasi ayoko na isipin yung mga problema. Hayaan mo yung problema mag-isip sa akin. Di ba tayo na? Oo. Tama si tatay, walang problema. Walang gout, walang stress. Inom-inom lang ng 2x2. Vitamins. Vitamins. Tropa ni Kuya JJ at si tatay. Ah, trawa ba? Gatorade. Gatorade. Pwede, no? Oo nga. Kita silang dala ni Wow. KJ. Mababang Basta nag-ano Collab. po sa amin. Oo ah. Ah, tayo, magkulab pala kayo ni Kuya JJ. Na, Oo, magkakasundo kayo nun. nag-ano. Ha? Hindi, Nagpapakwas magkakasundo kayo sa ano, sa bawat lakad. Pag saan pumunta yun, may Gatorade. Oh, diba? Okay ka na? Sige, inom ka na ng gamot natin. Nida, pogi ba to, Nida? Ubi ba si Kano? Ewan ko. Ay, Ewan ko.
Si Kuya Sam. Supportahan mo naman ako Kuya kahit Sam. konti. Tinida, si Kuya Sam. Oh, Si Sam Pogi. Sam Pugi. Kaso ang dami pinapagawa no. Kaya na lang ako. Oh, Babala, tapos na yung mga babalata ng trabaho. Sige nga, sige nga. tapos na. Sige nga. Pero si Sam, Buksan mo, papasukin ako. Bulaklak para sa'yo. Yung sinayaw ni Daddy Franco. Tinida. Tawag mo ang bit ino-over ko kulay. Upol na daw nila. Ate Nida, ang daming natutuwa sa'yo, Ate Nida. Dahil, Tuwa, at oo. natutuwa pa sila. Ano ba yung Ate Riz? Hindi namin maintindihan. Ano sa Tagalog po yon? Tawag ko ang Hawak na ang beat. Ah, tawag ko ang bit. Ako may sisigarilyo ninyo. Ay, beat. Tawag mo ang brit. Ako ang beat. Sige nga, Nida. Kwanta mo lang siya, takot-takot. Ano mga kamo? Takot pala kayo ko. paano ba yung Ate Nida? Ate Nida, Hawak mo ang beat. ay ko. Ang tigas. Ang galing naman ni Ate Nida, oh. Galing mo. Parang lumalang mo yung tinida. Ikaw, lang mo eh. Kikini, gwapa tinida. Si pa, si Kit 27. Gwapo. Gwapo pala eh. Anin kayong gwapo, lasi kayo si Shano, ikikilain Shano. Si Chano, ano? Sabi ka na. Ano si Chano? Ano? Ano sabi niya na? Gwapa. Gwapo. Ha? Ano sabi ko sa akin, pangit? Wala ko sinabing pangit, iniiwan niyo si Shano. Ano daw? Si Chano daw. Sabi niya, Chano. Kakaiba. Kakaiba daw sa Shano. lahat. Ah, kakaiba. Bakit? Exotic? Exotic food. Gwapo, no? Gwapa. Shano. Gwapo ang trobain na ngayon. Ang konday na ngay Shano. Ang nagakong payang. Kano na Akira? Paano ba ni Akira? Aligin ko pa yung Akira. Paano ba yun? Sige. Sabi niya Ate Ay, Nida, maganda lang din. Mag-aaral din. gwapo ka daw, di mo bagay. Maganda ako. Gwapo daw, di bagay. Paano? Aray ko. Dun sa salitang Pangasinan. Gwapo daw si Chano, kaso di niya bagay. Gwapo! May ganun ba tinila? Gwapo tapos di ba bagay? Sabi. Nakalabagay sa kanya eh. Kano Akira? Akira, Maganda ako. Kano Akira lang ako. Tumabag pa yun. Paano sabi niya? Paano? Akira! Paano sabi niya? Kasi may chicken, si may ugaw, si Tia. Hindi. Yung sa TikTok. May anak yung foreigner. Anak daw ng foreigner sa gusto. Si Akira. Lagi daw sinasabi, maganda. Ay, ito, magaling sumayaw, Ate Nida. Ate Nida, tatarangan niya ate. Ano? Tayo, gusto mo? Tay, bugas ko ng kamay dun sa loob. Sasayo daw kayo ni ate. Sumaya. Hindi ako makasunod sa galaw ng pako. hindi, susunod yan. Try lang, hindi lang try. Sa tinido. Gayahin mo yung nasa cellphone tinida. Yan, gayahin mo yan. Apa? Aba? Ah! Ay, paikot-ikot pa lang kamay. ha? Galing. Galing na tinida. Sinida na lang Naman! Pwede. Pwede, ang galing natin Nida. Galing mo. Sayaw Dubai ah. Paano naging? Paano naging? Sa'yo ba ng Dubai? Ganun ko kaya yun. Hindi nga. Paano? Paano? Tugtog pa. Pagtira mo na gano'n. Sige nga. Ito ba? Pagtira mo kasi. Oo. Ba't ako lang mag-isa? Oo.
Meron si Sano. Parang bye-bye. Meron si Sano, oh. Uy! Grabe ba? Ito, dugala. Pagod sa tinida. Pagod na ako. Kikinig dubay na lasi. Yan po mga babayan sa Tinida ay Bitawan. yung stay muna po dito sa sa bahay ni Daddy Frankie dahil yung schedule niya sa check-up is doon sa general check-up. Maga kasi siyang kumain kaya hindi po natuloy. So babalik po ang team Daddy Frankie sa Pangasinan ngayon. So ito po ang lahat. Daddy Frankie, nandyan sa'yo. Ang tunay na kaibigan, tutulong sa iyo. Daddy Frankie, handang sumalot ng mga luwang di mo na kayang itago. Si Daddy Frankie, kasama mo tutulong, kaagapay mo. Ay, dito muna tayo ha. Okay, bukas na lang namin kayo ihatid. Wala naman trabaho eh, para makakain ka muna. O, dito tayo. Sige, pasok. Ay, pagod. Diyos ko po. Halika tayo po ka dito. Ito ka po. Kumusta ang biyahe tayo? Ayos lang. Kumusta ang buhay mo sa Maynila? Ayos lang. Okay lang? Parang pumuti ka kaagad sa Maynila. Ha? Nasa ilali, ano eh. Lilim eh. Nasa lilim, kaya pumuti. Kaya pumunti ko eh. Ayun mga kababayan, mga kabarangay. 2 araw lang kami ni tatay doon sa Maynila, pumuti na siya agad. No? Kaya thank you Lord. 2 araw kami sa Maynila mga kababayan dahil sa pagpapagamot namin kay Ate Nida. Pero sunod na araw ay babalik ulit kami. Kasi nga po, ang nangyari, yung fasting sana ni Ate Nida para makuha ng dugo ay nagkaroon ng aberya. Dahil si Ate Nida talagang hindi natin basta-basta pa makontrol, kumbaga gagawin niya yung alam niya. Kaya 4:00 na madaling araw kumain, nagkape, kaya hindi na siya pwede makuhaan. Kaya mag-iiba kami ng plano na sunod sa ibang araw. Pero sa hapon na ito, dito lang muna kayo tay, maghapon. How's bukas, ihahatid namin kayo sa bahay nyo para wala tayong magiging problema, no? Kasi tuturuan pa rin namin kayo kung paano magpainom ng gamot. Tanong ko tay, kung nandoon na si Ate Nida, talagang mapapainom nyo rin kaya ng gamot yan? Siguro mapapainom na yan. Hindi, ayaw ko nang siguro tay. Kailangan sigurado. Papainom yan. Mapapainom. Sa bagay, ang laki na rin ng pagbabago. Doon na eh. Sinabi ko nung paggising niya, kumain ka muna bago ka kakain ng yung vitamins mo. Oo. Natulog ka kasi dapat 10:00 haka ako. Uminom. Oo. Hindi, napainom naman na ni Mami Rochelle kagabi yan eh. Di ba? Bago matulog. Okay. So bukas, paggising natin, saka namin kayo ihahatid. Okay. So yun mga kababayan, mga kabarangay, hanggang dito lang muna kasi alam ko pagod din ang ating mga cameraman, pagod puyat, ganon din sa ating driver para mapagpahinga rin si tatay. Bibigyan natin ng higaan si tatay, no? Maraming salamat po. Magandang hapon, magandang gabi, and God bless. Daddy Frankie, hanggang sumalot ng mga luwang di mo na kayang itago.
Frankie, tayo na'y tumulong